Nung ma-stroke ako sa edad na 46, nawalan ako ng trabaho, ng pagkakakitaan. Bilang ama, may mga anak akong bibihisan, papakainin, at pag-aaralin. Sa totoo lang, walang gabi na hindi ako umiiyak. Dasal ako ng dasal na tulungan ako. Pero araw-araw, walang nangyayari. Minsan, hindi ko na alam kung saan nakukuha ng pagkain. Nandyan na mangungutang ako kahit alam kong wala naman akong pambayad dahil wala akong trabaho. Nandyan din yung lahat ng pwedeng ibenta sa bahay namin. Ibibenta ko. Ultimo mga basurang plastik at bakal. Dumating ang araw na nakaramdam na ako ng galit sa Panginoon. Parang pinabayaan niya kami. Hindi naman ako nagkulang sa dasal. Pero ganito pa rin ang nangyayari sa amin. Oo, buhay ako pagkatapos ng stroke. Pero para saan? Para maghirap? Para pagdusahin palalo? May mga gabi na nagsasabi ako, suko na ako, hindi ko na kaya, galit na ako sa kanya. Lahat ng kaibigan ko dati, nung malakas pa ako at may trabaho, naglaho lahat. Bakit? Di ko rin alam. Sabi nga, di ba, ngayon mo masusukat kung sino ang totoo. Ngayong walang-wala ka na. Parang pinagsarahan ako ng pinto ng Panginoon. Lalong bumigat ang problema at talagang nakakasama ng loob. Dumating talaga ako sa puntong bumitaw na ako. Pero siya lang talaga eh. Humingi ako ng tawad. Di ko alam ang sagot. Pero may isang taong lumapit sa akin. Sama ka sa akin. Attend tayo sa simbahan. Umuo ako. Kahit na alam kong wala akong pamasahe. Kahit maglakad ako, naiiga-iga sa ilalim ng init ng araw. Doon na nagsimulang gumaan ang pakiramdam ko. Doon ko nakilala ang mga bagong kaibigan na makakasama ko sa bagong pintong binuksan sa akin ng Panginoon. Tinanggalan niya ako noon ng mga kaibigan. Pero binigyan niya ako ng mga panibagong makakasama sa bagong journey ko. Doon ko napagtanto na lahat ng nangyari sa akin ay masakit, pero may dahilan. Ang pagkawala ng trabaho, ang pangungutang, ang sakit, ang pag-iisa. Lahat yun may tinuturo, hindi para saktan ako. Pinapalalim lang pala niya ang ugat ng pananampalataya ko. At ngayon, alam ko na. Yung mga bagay na kinuha niya noon, pinapalitan lang niya na mas matibay, mas totoo, at mas galing sa kanya.